Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakikinig dito po sa Tinapay Mula sa Langit. Tayo po ay nasa episode 1130 na po. At patuloy na nag-aaral sa libro or sa aklat ni Moses, sa ikalimang aklat ni Moses sa Biblia, sa Deuteronomy. Tayo po ay nasa chapter 15. Ang ating mga passages po na pinag-aaralan sa umagang ito ay ang verses 12 to 15. Tungkol po ito sa ang utos na paglaya ng mga alipin sa ikapitong taon. So bago po yan, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan, sa panibagong araw, sa panibagong pagpapala at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding upang marinig at mag-reveal sa amin ang ninanais mong matutunan po namin sa araw na ito at aming babaunin sa buong maghapon. Maraming pong salamat, Panginoon, Banal na Espiritu, patuloy ka manguna sa amin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong itong basahin sa MBB Tagalog. Sabi po sa verse 12, kapag nakabili kayo ng kapwa ninyong Israelita bilang alipin o babae o lalaki man, 6 na taon siyang maglilingkod sa inyo. Pagdating ng ikapitong taon, palalayain na ninyo siya. 13, at huwag ninyo siyang paaalisin ng walang dala. 14, sa halip bibigyan nyo siya ng tupa, trigo, inumin at langis mula sa mga pinagkaloob sa inyo ni Yahweh. 15, alalahanin ninyong naging alipin din kayo sa Ehipto at mula roon pinalaya kayo ng Diyos ninyong si Yahweh, kaya inuutos ko ito ngayon sa inyo. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Ito pong verse 12 na utos ng Panginoon na pinasa kay Moses, ito po ay mga Hebrew or yung mga Israelita na pinambayad bilang katulong or naging pambayad or meron pong binenta po nila sarili nila para mamasukan or dahil sa sobrang hirap ng kanilang buhay din, binenta sila ng kanilang mga magulang or yung mga crime, may mga pagkakasala. So, malinaw po dito na 6 na taon lamang po silang magsisilbi. Wala po silang tatanggapin na anumang halaga kasi kabayaran po nila ang paglilingkod doon sa kanilang master or kanilang amo. Sa ikapitong taon, sila po ay lalaya. Ano po ang mga matututunan po natin dito sa passages na ito? Unang-una po, God's people, ang mga Israelita ay malalayang tao. Hindi po sila ginawa para maging alipin. Ganon din po tayo mga nakakakilala na sa Panginoon, tayo po ay malaya sa Panginoon. May freedom po tayo dahil po sabi niya po dun sa John 15:15, I no longer call you servants because servants don't know what their master is doing. But now I call you friends because I have told you everything that my Father told me. Tunay nga po na tayo po ay mahal ng Panginoon at ayaw niya rin po tayong maging alipin ng anumang bagay sa ating buhay. Kundi tayo po ay nais niyang mag-enjoy, maglingkod at patuloy na kasama po niya na may kagalakan sa puso. Pangalawa po, ang mga amo po ng mga naging alipin na ito, sila po ay kailangan bigyan ng mga animals, grain, or wine, ano man po yung naging parte nila sa paglilingkod sa kanilang amo, bibigyan din sila ng kanilang amo. The Lord God blessed the master and gave plenty of good things. So pagpapalain din nila po kasi wala namang pong tinanggap yung mga alipin na ito. Kailangan din po silang bigyan para sa kanilang baon or kanilang mga panimula na kanilang mga bagong buhay or pagiging malaya. Sabi po dun sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Malaya ding magbigay ang mga amo or yung kanilang Panginoon or master upang mapagpala din sila ng Panginoon. Pangatlo po, pinaalalahanan po sila ng Panginoon na kagaya din sa verse 15 na always remember that they were slaves in Egypt and the Lord God set them free with some of the abundance of their Egyptian masters. Exodus chapter 3 verses 21-22, inutusan ng Panginoon si Moses na ang mga Hebrew women ay hihingi sila ng mga gifts doon po sa mga amo nilang babae or sa mga kanilang kapitbahay. At natupad po ito sa Exodus chapter 12 verses 35-36 kung saan halos makuha ng mga Israelita ang yaman ng mga Egyptians dahil sa kanilang paghingi nila sa pagiging generous ng mga Egyptians na magbigay ng gold, gifts of silver, gold, and fine clothing.
Kaya sabi po ng Panginoon dito sa chapter 12 ng Exodus 35:36, nooy nahingi na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginton at mga damit tulad ng mga inutos sa kanila ni Moises. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingi ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan na nasamsam nila ang kayamanan ng mga Ehipsyo. So tunay nga po na blessed din po sila ni Lord na pinagpala po ang mga Hebrew or yung Israelites bago sila umalis ng Ehipto. Para sa ating conclusion po, sabi po sa Acts chapter 20 verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagpalain po ang salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat dahil tunay nga kilala mo po kami, balance po kayo at nais mo Lord na ang mga mahihina ay palakasin at ang mga malalakas ay patuloy na maging pagpapala ang mga malalakas, O Diyos. Patuloy ka mag-minister Lord sa bawat isa. Wala po kayong pinipili. Lahat po Panginoon ay nais po kaming maging malaya sa anumang pagkakasala, sa anumang mga nakatali sa aming mga buhay. Kundi nais po namin Lord na itong taong 2025 Lord ay mapalaya ang bawat isa at patuloy Lord na magtagumpay na kasama ka. Sapagkat ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang unang nagbigay sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang creator. Ikaw din po ang provider ng bawat isa. Kung kaya't sa iyo kami nagtitiwala, pinagkakatiwala po namin ang taong ito na patuloy kaming maging pagpapala sa bawat isa. Patuloy na sumagana ang bawat isa sa amin, O Diyos, at makabahagi din kami sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po lahat ng papurit pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Bukas pong muli dito sa Tinapay Mula sa Langit, alas 5:30 ng umaga. God bless us all. To God be all the glory. Happy New Year po!